Sabi ng Biblia, ang tanong kung paano tayo maliligtas sa huling mga araw, tanong ito nating lahat. Kailangan natin ang gabay ng Diyos. Makikita natin ito sa kanyang mga salita, sa banal na Biblia. Samahan ninyo ako mga kapatid, at buksan natin ang banal na kasulatan. Alamin natin ang daan patungo sa kaligtasan. Pananampalataya, ang unang hakbang. Ang unang hakbang sa kaligtasan ay ang maniwala kay Hesukristo. Sabi sa Roma Kabanata 10, talata 9, kung sasabihin mo na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka sa puso mo na binuhay siya mula sa mga patay, maliligtas ka. Kailangan nating isuko ang ating sarili, ang ating mga gusto, at mamuhay ayon sa kanyang itinuro. Ang pananampalataya kay Jesus ang magiging gabay natin sa ating paglalakbay patungo sa kaligtasan. Pagsisisi, ang pagtalikod sa kasalanan. Ang pangalawang hakbang ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi sa Gawa Kabanata 3, talata 11, magsisi kayo at bumalik sa Diyos para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang tunay na pagsisisi, hindi lang pagsasabi ng sorry. Ito ay ang pagtalikod sa ating mga kasalanan, pag-iwas sa tukso, at paglapit sa Diyos. Magsisi tayo, bumalik sa Diyos, at hayaan natin siyang linisin ang ating mga puso. Bautismo, ang simbolo ng bagong buhay. Ang ikatlong hakbang ay ang bautismo. Sabi sa Marcos Kabanata 16, talata 16, ang maniwala at magpabautismo ay maliligtas. Ang hindi maniwala ay mapaparusahan. Ang bautismo parang pagtatanim sa atin sa kamatayan ni Kristo, para mabuhay tayo muli kasama niya. Kung tunay ang ating pananampalataya at pagsisisi, huwag nating ipag-guide sa ating sarili ang bautismo. Pagsunod ang patunay ng ating pag-ibig. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsunod sa Diyos. Sabi sa Juan Kabanata 14, talata 15, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Mahal ba talaga ng anak ang kanyang magulang? Hindi ba ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa ating pagsunod? Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Salita ng Diyos ang ilaw sa ating landas. Ang ika-5 hakbang ay ang pag-aalaga sa salita ng Diyos. Sabi sa Hawit 119, 105, ang iyong salita ay lampara sa aking paa at liwanag sa aking landas. Basahin natin ito araw-araw, pag-isipan, at isabuhay. Ito ang magiging ilaw natin sa ating paglalakbay patungo sa kaligtasan. Ang kalagayan ng tao, nawawala at nangangailangan. Sabi sa Roma Kabanata 3, talata 24, lahat tayo ay nagkasala at walang sinuman na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayong lahat, bawat isa sa atin ay pinanganak ng makasalanan, pero mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. May Diyos na nagmamahal sa atin at ayaw niya tayong mapahama. Dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal, nagbigay siya ng paraan para tayo maligtas. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa at pagmamahal, ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak, si Hesukristo, para maging tulay pabalik sa kanya. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na muling makalapit sa Diyos, at maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Si Jesus, na walang kasalanan, ay naging tao at namuhay kasama natin. Ipinakita niya sa atin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Sa bawat hakbang, ipinakita niya ang daan patungo sa Diyos. Sa krus kusang ibinigay niya ang kanyang buhay, dinala ang bigat ng ating mga kasalanan, at tinanggap ang parusa para sa atin. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang sakripisyo, kundi isang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sa kanyang sakripisyo, binayaran niya ang ating mga utang at pinuksan ang daan patungo sa kaligtasan. Ang kanyang pagmamahal ay nagbigay sa atin ng bagong pag-asa at bagong buhay, at sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli, patunay ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan.
Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Maraming tao ang nag-iisip na ang kaligtasan ay nakukuha sa mabubuting gawa. Pero mga kapatid, sabi sa Efeso Kabanata 2, talata 8-9, dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi galing sa inyo, kundi regalo ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, para walang magyabang. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay regalo mula sa Diyos. Ibinibigay na ito ng libre. Ang kailangan lang natin ay tanggapin ito ng may pananampalataya at magpasalamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal at awas. Ang tunay na pananampalataya kay Jesucristo ay nagpapabago sa ating buhay. Ito ay isang makapangyarihang puwersa na nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo tayong magtiwala sa Diyos at magpatawad sa ating kapwa. Sabi sa 2 Corinto Kabanata 5, talata 17, kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dati ay lumipas na, narito, sila ay naging bago. Ang mga lumang gawi at kasalanan ay napapalitan ng bagong pag-asa at layunin. Kapag tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo ang dating tao na puno ng kasalanan. Tayo ay binibigyan ng bagong pagkatao at bagong direksyon sa buhay. Ang ating mga puso ay napupuno ng pag-ibig at pag-asa. Pinabago tayo ng Diyos, binibigyan ng bagong pag-asa, at pinalalaya mula sa kasalanan. Ang kaligtasan ay nagdudulot ng tunay na kalayaan at kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa tulong ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng lakas na labanan ng tukso at mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng gabay at kalakasan upang magtagumpay sa ating espiritual na paglalakbay. Ang kaligtasan ay hindi lang para sa ngayon, mga kapatid. Ito ay pangako rin ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sabi sa 1 Kabanata 14, talata 3, at kung ako'y pumunta at maghanda ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa akin, upang kung nasaan ako, kayo rin ay nandoon. Isipin ninyo ang isang tahanan na inihanda para sa inyo, walang sakit, walang lungkot, walang kamatayan. Maniwala tayo kay Jesucristo, magsisi sa ating mga kasalanan, at mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Kanya. Mahalagang tandaan, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi ito nakukuha sa ating mga gawa. Ito ay isang biyayang ipinagkaloob sa atin ng walang hinihinging kapalit. Sabi sa Efeso Kabanata 2, talata 8-9, dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi galing sa inyo, kundi regalo ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, para walang magyabang. Ang kaligtasan ay isang dakilang kaloob na dapat nating pahalagahan at ipamuhay. Pero ang kaligtasan ay hindi lang pribilehiyo, mga kapatid. Ito rin ay isang responsibilidad na dapat nating yakapin ng buong puso. Kapag tayo ay naligtas, tinawag tayo para mamuhay ng banal at maging halimbawa sa iba. Ang ating mga aksyon at salita ay dapat magpakita ng pagmamahal at kabutihan. Kapag tayo ay naligtas, tinawag tayo para mamuhay ng banal at maging instrumento ng kanyang pag-ibig sa mundo. Ang ating buhay ay dapat maging patotoo ng kanyang biyaya at maging instrumento ng kanyang pag-ibig sa mundo. Ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba at tulungan natin silang makilala ang Diyos. Ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba at tulungan natin silang makilala ang Diyos. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tunay na mga alagad ni Kristo at tulungan natin silang makilala ang Diyos. Ang ating misyon ay magpatuloy sa pagpapalaganap ng kanyang salita at pagmamahal sa lahat ng tao.